Magandang araw sa inyong lahat. Naisip mo na ba kung gaano nga ba kalaki ang sahod sa Europe? Worth it ba talagang magtrabaho doon? O baka naman mataas nga ang sweldo pero halos lahat napupunta lang sa gastos? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang salary at cost of living sa iba't ibang European countries para mas malinaw kung alin ang talagang sulit at alin ang dapat pag-isipan muna. Unahin natin ang average salary. Sa mga bansang tulad ng Germany, Netherlands at Sweden, ang average monthly salary ay nasa 2,500 euro hanggang 3,500 euro bago pa ang buwis. Sa Switzerland at Norway, mas mataas pa, umaabot ng 4,000 euro hanggang 5,000 euro kada buwan. Samantala, sa Eastern Europe gaya ng Poland, Romania at Bulgaria, mas mababa ang sahod, karaniwan nasa 800 euro hanggang 1,500 euro lang kada buwan. Pero tandaan, hindi sapat na tingnan lang ang sahod. Mas mahalaga kung magkano ang natitira matapos ang lahat ng gastos. Kaya, pag-usapan din natin ang cost of living. Sa Western Europe, mataas ang renta. Halimbawa sa London, Paris o Amsterdam, ang renta sa maliit na apartment ay pwedeng umabot ng 800 euro hanggang 1,500 euro kada buwan. Dagdag pa dyan ang pagkain, 250 euro hanggang 400 euro transportasyon, 70 euro hanggang 100 at 50 euro utilities at internet, 150 euro hanggang 250 euro. Sa madaling salita, kahit mataas ang sahod, mabilis din itong nauubos. Sa kabilang banda, sa Eastern Europe, mas mababa ang gastos. Ang renta ay pwedeng nasa 300 euro hanggang 600 euro at mas mura rin ang pagkain at transportasyon. Kaya kahit mas mababa ang sahod, may pagkakataon na mas malaki pa ang natitira sa dulo ng buwan. Dito na pumapasok ang tanong. Anong klasing buhay ang gusto mo? Kung gusto mo ng mas maayos na healthcare, mas balancing work-life balance, mas maraming social benefits, malaki ang advantage ng Europe. Lalo na sa Nordic countries. Pero kung priority mo ay malaking ipon, mas mababang gastusin, mas simpleng lifestyle, maaaring mas praktikal ang mga bansang may mas mababang cost of living kahit hindi kalakihan ang sahod. Sa huli, walang one-size-fits-all pagdating sa pagtatrabaho sa Europe. Hindi lang sahod ang sukatan ng tagumpay, kailangan mo ring tingnan ang gastos, lifestyle at personal na goals mo. Ngayon, gusto naming marinig ang opinyon mo. Anong European country ang gusto mong pagtrabahuhan at bakit? I-comment mo sa baba ang bansa na interesado ka. I-like ang video kung may natutunan ka at huwag kalimutang mag-subscribe or mag-follow para sa mas marami pang content tungkol sa work, salary at buhay abroad. Kita-kits sa susunod na video.